San Miguel wala pa ring panalo sa EASL. Yan ang isa sa mga tatlong game na ating i-recap dito sa ating video. At katulad nga ng sabi natin, yung San Miguel Beermen ay 0-5 na po sa EASL. Ito ay dahil natalo sila sa Hong Kong Eastern sa kanilang home game nung Miyerkules, no, January 15 sa PhilSports Arena. Nanalo ang Hong Kong sa score na 84-74. At actually, maganda yung start ng Hong Kong Eastern, no? Tinambakan nila agad yung San Miguel Beermen. Humabol lang ng bahagya itong San Miguel, pero kinulang pa rin, no? So, ang score ay ayun nga, 84-74. At ito na yung pangatlong talo ng San Miguel dito sa Hong Kong, no? Kung pagsasamahin yung laro sa PBA at sa EASL, and itong Hong Kong nga tinalo yung San Miguel twice na, no? Isa sa Hong Kong, and tapos ito nga nung Wednesday dito naman sa home court ng San Miguel dito sa PhilSports Arena, no? Ang mga gumawa sa Hong Kong Eastern, mga pamilyar na pangalan, no? Cameron Clark na dating import ng San Miguel, nagtala ng 25 points. At ito namang si Chris McLaughlin, no, na yung import ng Eastern dito sa PBA, may 15 points at 17 rebounds and 3 steals. So talagang dinominan ng Eastern itong laro. Hayden Blankley at si Glenn Young may 11 points sa larong yan, no. Para naman sa San Miguel, si Junmar Fajardo may 20 points, si Don Trollano may 20 points din, pero kulang yung production ng kanilang import na si Torren Jones na may 6 points. Tapos itong si Jabari Narcis, 6 minutes lang naglaro at scoreless sa encounter na yan, no. So ang San Miguel bumaba sa 0-5 sa EASL at wala na sila, out na sila sa Final Four picture. Wala na silang pag-asang makapasok sa Final Four, pero may isa pa silang laro, no, itong San Miguel. Kalaban nila itong, check natin yung huli nilang laban sa Suwon Sonic Boom. Ito ay gaganapin sa Korea, no. So yun ang magiging huling laro ng San Miguel sa EASL, and hindi pa tapos yung kanilang laro sa PBA. 4-4 win-loss record sila at may mga crucial games sila, including yung kanilang laro sa Sabado kontra Meralco Bolt sa Candon, Ilocos Sur. So the struggles continue for San Miguel even after that win against Magnolia nung linggo. Ay pagdating naman sa EASL, patuloy yung kanilang struggles doon sa ligang iyon. Ngayon, punta naman tayo sa PBA. So ang pag-usapan natin yung laro ng TNT and NLEX, no. It was a crucial game for both squads at nagwagi ang TNT sa score na 94-87. Ronde Hollis Jefferson, 23 points and 14 rebounds, 7 assists sa laro, including 3 blocks. Pero masama yung kanyang shooting, no. 7 for 25 from the field. So very rare off night para kay Ronde Hollis Jefferson. In fact, after the game nga, sa kanyang pagkainis sa sarili niya, sa kanyang frustration, ay ang balita natin hindi na agad, umuwi na siya agad, no. Hindi agad nagstay or hindi agad umalis, or hindi agad nagstay pala si Ronde Hollis Jefferson. Sabi niya ay yun nga, frustrated siya sa kanyang performance at dali-dali na umuwi, no. Hindi na nagtagal sa kanilang dugout. So yun ang naging frustration ni Ronde Hollis Jefferson, even though maganda numbers niya, no, kung sa unang tingin dun sa field goal shooting talagang masama, no. Even sa free throws, 6 for 12 lang siya. So sabi nga rin ni Coach Chot Reyes ay ganun talaga si Ronde Hollis Jefferson, no. He strives for perfection as much as he can, at on this night ay talagang struggling siya dun sa pagbuslo ng bola. Talagang pinakita niya yon even with the win. Si Pogoy naman, Roger Pogoy with 18 points, and then Calvin Optana with 14. Crucial yung panalo ng TNT, no, dahil kung titingnan natin yung standings ay nasa pangalawa na sila
After the game last night, 5-2 win-loss record and on a 5-game winning streak. So talagang maganda yung nilalaro nitong TNT. Na palagay ko talagang one of the reasons why yung TNT ay maganda yung pinapakita is yung local support, no? Yung si RR Pugoy is starting to click again. Tapos of course to si Calvin Oftana, maganda yung kanyang start with his shooting. Ngayon may katulong na siya with Roger Pugoy. So talagang yung nakikita natin yung usual form ng TNT na nakasanayan natin, no? Kasi bad start yung TNT, 0-2 sa pagsimula ng conference, pero ngayon unti-unti na silang nakakabawi. And abangan natin, no, yung next game ng TNT. Very exciting. On Friday, they will face Barangay Ginebra in a rematch of the Governor's Cup Finals. So interesting matchup yan sa Biyernes sa PhilSports Arena, and talagang aabangan yan ng both fans. Siyempre, of course, yung Ginebra talagang inaabangan din. Yung rematch na yan, gusto nila yung team nila ay makabawi sa talo nung championship, no, sa Governor's Cup. So on the other side naman yung NLEX, crucial defeat, 3-6 na sila at tabla with Magnolia sa 10th place, no, with 3-6 win-loss record. Pag titingnan natin yung stats ng game ay si Michael Watkins may 33 points and 20 rebounds. Kevin Alas 16 points, but sorely missing was Robert Bolick with only 4 points and 4 assists. Kung tatanungin nyo bakit masama yung laro ni Robert Bolick, well, ang sabi niya ay mayroon siyang viral infection sa kanyang intestine, no? So talagang naramdaman niya yung sakit ng kanyang tiyan during that game, at bawat galaw nga niya ay nararamdaman niya. He wanted to play kasi nga parang ang gusto niya hopefully ay maging decoy siya. And in fact, sabi nga niya it worked nung mga first few parts of the game, pero eventually nakapag-adjust yung TNT at yun na nga, yung NLEX ay natalo despite holding a 67-63 lead at the end of the third. So yun nga, medyo masamang talo yun for NLEX, no? Their struggles continue. They are now on a 5-game losing streak. So delikado, no? They need to pile up more wins dun sa kanilang hope na makapasok sa quarterfinals. So in the first game naman, Terra Firma against Blackwater, no? Both teams ay nasa ibaba. At of course, ang biruan nga ng mga fans natin ay para daw itong championship, no? With both teams at the cellar fighting for a win, and Blackwater ang nanalo sa score ng 96-86. So Blackwater wins their second game in 9 outings, 2-7 na sila. They are still alive, no? May pag-asa pa sila makapasok sa quarterfinals if mapagpatuloy nila yung kanilang panalo, no? George King may 26 points. So 26 points si George King, 12 rebounds. Although shooting wise hindi maganda, no? 9 of 31 from the field dahil yan sa kanyang shooting sa 4 points, no? 2-for-13 from 4 points, no? So parang yun na yung naging main weapon ni George King, no? Yung 4 points. Unfortunately, hindi pumapasok. So talagang masama yung percentage ni George King when it comes to 4 points. Only 15% dun sa game na yon. And ang good thing dun sa panalo ng Blackwater ay nakakuha si George King ng local support, no? Justin Chua, 17 points, 12 rebounds. And then dun si Mike Ayon, no? He has been a revelation in the past few games. Meron siyang 15 points sa game against Terra Firma. Pero previous to this, maganda rin yung nilaro ni Mike Ayon, no? And then si JD Tongkab with 11 points, 5 rebounds, and 5 assists para sa Blackwater bossing. Terra Firma, wala pa rin panalo in 10 games. At patuloy ang kanilang struggles dito sa Commissioner's Cup. Okay, tungo tayo sa mga laro mamaya, no, sa PBA January 16 sa PhilSports Arena.
crucial games, Rain or Shine versus Northport 5 p.m. and then Phoenix versus Magnolia. Bakit crucial? Well, yung first game natin, Rain or Shine Northport, yung Northport nangunguna with 7-2, pero dumidikit na yung labanan dun sa taas, no? Again, top 2 teams will make it to the quarterfinals and they will get a twice to beat advantage. So yun yung incentive na makakuha ng top 2. And now, Northport is at first with 7-2, pero ang dami nang dumidikit sa baba. May Converge with 7-3, TNT 5-2, Eastern 6-3, along with Barangay Ginebra and Meralco. So, talagang kailangan nilang manalo in order for them to grab that twice to beat advantage. Same with Rain or Shine. 2-game losing streak sila, 5-3, biglang sadsad sa 7th place. And they must win in order to close in on and hoping sila na ma-regain nila yung kanilang place dun sa taas with a victory tonight, no, against Northport. And then yung Phoenix Magnolia, again very crucial for both teams. Phoenix at night with 3-5, and then Magnolia yung kanilang struggles, no, gusto nilang matapos yon, up and down so far yung kanilang conference, 3-6. They are tied with NLEX for 10th place in the team standing. So crucial games mamaya sa PBA Commissioner's Cup. So yan na po muna yung ating recap of the games, and hopefully we will see an exciting game dito sa ating 2 games. Yun nga, yung Rain or Shine Northport and Phoenix versus Magnolia. Okay, dyan na po muna nagtatapos ang ating recap. Again, ako po si Ruben Rado. Thank you for your support sa ating YouTube channel as well as on our articles sa spin.ph. Continue to read our stories doon and check out the latest sports on spin.ph, and of course on our YouTube channel dito sa Ruben Sports. So that's it for now, and magandang araw po sa inyo lahat.